Ito idol at mga kapatid, naku, ito na nga ba? Medyo nagkanda sangay-sangay na yung reklamo. Sangay-sangay ano? Laban po dito mga kapatid, kaya Jayzam Manabat and Camille Trinidad idol. Pero mga kapatid and idol Rafi, take note, wala na pong kinalaman dito yung dalawang babae na involved po kahapon. So panibagong issue po ito, laban po doon sa Jamil. It opens a Pandora's box. Yes, idol Rafi. So Okay. So walang kinalaman doon sa relationship issue ito. wala po idol Rafi. Labas po yung dalawang babae doon. Panibago po ito. Okay. Okay, ito idol Rafi, nasa linya na po itong si Omar Sali, si Roman Sebastian, yung designer, yung fashion stylist, si Alhex Fusilero, yung photographer, idol Rafi. At nirereklamo nga po nila itong Jamil dahil po sa nakipag-commit sa kanila yung dalawa sa isang photoshoot nitong January at nagpunta sila sa Gapan, Nueva Ecija. Pero pagdating daw po doon, hindi man lang daw po sila tinex o hinarap na hindi na daw po pala matutuloy. Sila po idol ay galing pa ng Taytay at bumiyahe daw po pa Nueva Ecija. Pero sa kasamaang palad, hindi daw po sila sinipot o minessage man lang po. Omar Sali, fashion stylist. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po. Sige po, bagamat meron po kayo mga pinakita rito mga ebidensya, okay, meron pong chat back and forth kay Jayzam at kayo. Mas maganda po kung manggagaling sa inyo, ikwento niyo po ito. Inyo pong Yes gustong- po. Si Jason po, saka sila Camille po, naka-work po namin sila. Isang agency lang po kami before. Ano pong agency na yun, sir? Talents Model po. So, Red Talents isa lang- Model. Okay. Before po. So, magkakilala po kami personally po. Dahil po magkakilala kami, then wala naman po masyadong ganap. Then, during that time po, na list na naman po yung na pwede na po mag-shoot. So, January 12 po, nag-message po ako sa kanya if okay ba siya na mag-for collaboration ng team po namin and then sila po dalawa para magkaroon po sila ng official portfolio po nila. Okay. Then, nag-agree po sila and then sila po yung nag-set ng time and date po. Okay. Then nung nag-rent po kami ng tuban, nag-travel po kami from Taytay Rizal to Gapan Nueva Ecija. Siguro po 2 to 3 hours po yung biyahe. Then nauna po yung unang van, which is the set design po. Kasi Okay. may set up design po kami. Okay. Then nauna po sila ng 1 hour. Okay. Tapos po, nung nandun na po kami, sir, nandun na po sila, tinatawagan ko po si Jason na nandun na po yung set design. Okay. Then ang sabi daw po nung guard, hindi sila pinapapasok. Tapos hindi po ang tagal po bago mag-reply si Jason. Tapos nung habang nasa biyahe po kami, nag-reply po si Jason, binigay po yung number ni Camille. Okay. Tapos tinatawagan po namin si Camille, hindi po sumasagot. Tapos si Jason po, hindi na rin po, dumating po kami, hindi na po sumasagot talaga at all. As in, wala na po talagang reply. Since hindi na po nagre-reply si Jason, tinawagan po namin si Camille. Siguro po mga 12 times po talaga yung tawag ko. Pati sa Viber po, tinawagan po namin eh. 2 beses lang po siya sumagot. Yung unang sagot niya po, sabi niya, walang shoot. Tapos po, yung pangalawa, galit po siya eh. Sabi niya, wag niyo na akong tawagan, walang shoot, ganon. As in, parang galit po siya. Tapos, Wala pong binigay ng dahilan kung bakit walang shoot, bakit hindi natuloy? Yun nga sir, yung sad po eh. Tapos po, as in, bilak na po kay number. So, dun po kami nag-decide na umuwi na. Kasi hindi na po nagre-reply eh. 6 hours na po kami naghihintay, umuulan pa po sa labas ng subdivision nila. Eh, yung guard daw po, hindi daw po pwede pumasok kung wala daw pong permit nung may-ari ng bahay. Sir, isang talong lang ha. Paano niyo po ma-sure na yung kadil niyo talaga ay sina Jayzam at Camille at baka may ibang tao na nagpapanggap lang? Hindi po sir, kasi po si Jason po, pares po kaming taga Rizal talaga. Technically po, lumipat lang po yan sa Nueva Ecija. So, ibig sabihin, Matagal personal na na kakilala niyo po itong dalawa, si Sir Jayzam at saka si Ma'am personally Camille. po, yes po, personally po magkakilala po kami before po, nung nag-work pa po kami sa Red po. Okay. So, ano po naging ending dun sa transaksyon na hindi po natuloy at kayo po'y na-Indian o tinabla? Hindi na. Kaya po, Sir Ravi, parang we want po sana na gawin lang to. Kasi po, nung una, hindi naman po ako yung una nag-post po eh. Ang una pong nag-post is yung isang designer po namin. Then, tinatry ko naman pong pakalmahin nung una. Kasi sabi ko nga, malaking issue siya. Pero sir, syempre, hindi lang naman po kayo nasaktan. So, hindi ko mapipigilan sila. Kasaka ako po yung pinaka-napaya kasi ako po yung nag-organize. Kailan po ito, sir? January 24 pa po, sir. January 24 this year Yes po? Yes po, sir. Okay. Sino pong unang kumontak sa inyo para sa project na yan? Sila po o kayo? Kayo po? Kami po. Ako po personally, chinat ko po. Then, Hindi, ibig sabihin, kayo pong nag-offer ng inyong services. Opo. Sabi ko po, if gusto nila para mag-rent sila ng official folio, Okay. then parang... So kayo po nag-offer and then matapos yung ma-explain kung ano yung in-offer Yes, nyong serbisyo, project,
tinanggap nila, and then yun nga, Wala pumunta po. na kayo doon sa lugar at Apo. bandang huli, hindi kayo sinipot at tinabla. Okay. Since then, hindi na kayo nag-uusap, sir, hindi nyo na nakakausap sila. Okay, nawala ng audio si sir. Kausapin naman natin, balik niyo audio ni sir, si Roman Sebastian, isang designer din, na gusto rin daw magsalita. Mr. Sebastian, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po. Kayo po isang designer. Opo. At meron din po kayong gustong sabihin, Mr. Sebastian? Ayun po, ang gusto ko lang po kasi sabihin sa kanila, parang sana po magsabi sila ng totoo kung ano po yung dahilan kung bakit hindi sila nagpakita po sa amin. Kasama rin po kayo ni Mr. Omar. Opo, kami rin po yung mga nag-antay. Okay. Kasama kayo doon sa pag-set up ng project na yon. Isa rin po kayo sa pinag-antay. Opo. Okay. Kasama din itong si Fusilero, yung photographer. Mr. Fusilero, Opo. magandang hapon po, Sir Alex. Magandang hapon po. Okay. Kayo po ang photographer na kasama po doon sa nabanggit na project sana ni Mr. Omar Sali. Opo. Okay. Meron po kayong gustong sabihin? Kasi, alam niyo sir, mahirap po kasi mag-organize ng shoot. Tapos po, marami pong taong involved. Lalong-lalo na po sa part ni Omar na siya po yung kumontak ng lahat ng tao para maging maganda yung shoot. Sa team po kasi namin, pag halimbawa pong may mga in-organize na shoot, talagang ginagawa po namin na maganda. Gusto po namin maganda yung kalabasan. Isang reason po kung bakit namin sila kinontak is gusto po namin sila. So, natutuwa kami sa kanila. Kaya po, sobrang disappointed kami na ganun yung ginawa nila kasi po, gusto namin sila. Tapos, ganito po yung trato, ganito pala yung mga trato nila sa tao. So, yun po, marami po kasing sayang na oras, lalo po kami nanggaling pa ng taytay, saka po effort, like yung paggawa po nila ng damit, ng mga designer, para lang po sa kanila. Tapos yung set designer po namin na gagawa po sana ng magandang setup. So, ang dami pong taong involved, ang dami pong taong naabala. And then, naghintay po kami ng apology na parang after nun, baka sakali mag-sorry, baka sakali mag-reply. Kaya po umabot kami ng 6 hours sa paghihintay. Kasi 6 hours po kayo nag-antay doon sa site, doon sa subdivision? Opo, ang tagal po namin doon. Kasi wala pong reply. So, nandun po kami. So, parang iniisip namin, baka sakaling sumagot. Kasi nakalimutan po yung kwento ni Omar. Nung along the way po kami, sinabi po ni Jason na parang, lumabas lang ako. So, kahit yung guard po, sinabi rin na, ay, kalalabas lang po. So, parang kami, nandun pa rin po yung hope namin na, ay, baka bumalik. Kasi sayang naman po yung binyahe namin. So, nag-antay po kami doon. Ang dami na nga po namin mga taong nakausap. Tapos tinatawagan po sila sa intercom. Sabi namin sa guard, baka naman pwedeng tawagan niyo pa. Sabi nung gwardiya, sir, marami po silang intercom. Ayaw po talaga nilang sagutin. Ito sir, may mga netizens, tinatype na nila, Odette at Carol. Bakit ngayon lang po kayo lumantad? May problema ng araw itong dalawa, dagdag pa raw kayo. Ano pong reaksyon nyo dito sa mga Opo. nagko-comment ng ganito? Magandang tanong po yan kung bakit ngayon na po kami lumantad. Una po, sobrang tangit po ng pakiramdam namin. Hindi namin ma-explain na parang nakaka-depress, parang mukha kaming naloko, nagmukha kaming ewan, doon sa shoot. Sabi ko doon sa team ko po na hayaan muna natin. May right time para dito kasi una po, sobrang dami nilang followers. Pag pinost po ba namin yun, baka mamaya mabaliktad pa kami o kaya ganito pa yung mangyari. So sabi ko sa kanila, hintayin lang natin yung right time para at least masabi natin yung side natin. And then sakto naman po, nung may nag-post na graphic designer, sabi ko, ay, akala, hindi naman pa tayo yung ganito rin yung ginawa. So parang may iba pa silang pinagawa nito. So napag-decidean po namin na sige, i-post natin para at least malaman ng tao na hindi lang isa yung mga naging biktima nila. Okay. Pero sir, nung mag-post kayo, tungkol nga po sa inyong hinaing, laban dito kay na Ma'am Camille at Sir Jayzam, nakatanggap po ba kayo ng reply o kasagutan mula sa kanilang Actually dalawa? po, nag-message po sila kay Omar. Mhm. Parang nung pagka-post pa lang po ni Roman nung post po, yung chat nila, parang nag-chat po kay Omar na pwedeng ayusin na lang daw po yun. Okay. Actually, okay naman po sana pero kasi ilang months yung nakalipas, hindi nyo naisip na makipag-ayos or mag-apologize man lang sa amin. So, kung hindi pa namin ipopost to, hindi pa malalaman ng tao, hindi kayo mag-apologize. Wala po And kayong then, natanggap na apology from them? Wala po. Whether As in, by hindi na po verbal sila or in nag-reply writing or after nun. wala po kahit na through social media o PM? Wala po, sir. At Wala. Yun lang po hinihintay namin eh. Kaya rin po sabi ko kina Omar, baka naman may problema, mag-sorry sila or what. Pero wala po eh. Tapos nung pinost namin, kaya naman pala nila mag-reply. So sabi ko nga po kay Omar, ba't gano'n? Kaya naman pala nila mag-reply, kaya naman pala nila mag-reach out sa atin. At tingnan mo, so, matapos ko kayo mag-post, nakatanggap kayo ng reply from them in fairness. Yes, saka lang po sila nakapag-reply na baka pwedeng huwag na palakihin to, pag-usapan na lang.
May mga chat po sila kay Omar. So, maganda pong makausap si Omar dyan. Kasi, Sige po. Basahin ko po, may reply po dito si Camille, sabi po, yes, I know po sir, pero baka naman po pwede mag-usap na lang ng maayos. Alam ko po yung pagod at effort kasi lahat naman po tayo ginagawa yon. Humihingi po ako ng pasensya kasi hindi namin nasabi agad dahil mabigat yung problema. Tapos sabi po ni Omar, sana sinabi nyo, hindi yung para kaming tanga sa labas ng subdivision nyo tapos nag-post kami ng gabi, finally, hope, di ba nakakasad. Sabi po ni Camille, opo sir, pasensya na po, pero kung alam nyo lang po, alam ko masama pa din loob nyo kung ano man po gusto nyo po kami, if may naisip po kayo pang bawi namin, magsabi lang po kayo. Sir Alex, yun naman pala ang meron palang reply doon sa post ninyo, etong si Camille, at nagsorry at sabi kung ano yung gusto nyo mangyari, magpasabi lang kayo, parang something like that. Opo. Nagsabi po sila ng ganon. Nagsabi po siya ng ganon. So, dapat sir, sinabi nyo kung ano yung gusto nyo mangyari, o hingi kayo ng danyos, o bukod sa sorry, then yun sana yung pagkakataon nyo na para singilin sila kung kinakailan. Kasi kung ako, personally, kung ako, sisingil ako ng danyos. Kung ako o dili kaya, magdidemanda ako. Especially kung merong kontrata. Opo. Kasi nga naman po, karapatan nyo talaga na magalit, magdemanda at humingi ng danyos. Dahil yung buong araw na yon inispend nyo sa kanila, whereas kung wala sanang usapan kayo at sila, yun yung nagamit nyo sa ibang time na fruitful din na kung saan kayo meron pagkakitaan o kikita. Opo. Tama po yun. Actually, nung time na po yun na nag-message sila, nag-usap po kami nung team namin kung ano po bang pwede natin gawin. So, dapat po, ang hihingi namin is public apology lang po sa kanila. Kasi ayaw naman po namin isipin na namimera kami. Ayaw po namin isipin nila na namimera lang kami, kaya po namin ito ginawa. Kasi kami po, yung oras po yung mas importante. So, yung talagang napag-usapan po namin is gusto namin silang humingi ng mag-public apology ng walang dahilan. Okay. So, kasi yung pagsusorry sa inyo, yun yung private chat lang. Opo. Okay, ang gusto nyo po, in public, mag-apologize. Opo. Kaso po, ang nangyari po, sir, bigla pong may nakita kami mga ibang mga post na parang sinasabi niya na naninira lang kami na ang totoong nangyari is nagka-COVID. So parang ready na nga po sana kami magpatawad na parang gawin a public apology. Biglang may nakita pa kami na ginagawa lang daw po namin to para manira. So parang, ano yun? Parang hindi nyo pa rin tanggap yung kasalanan nyo. Diba, Okay. sir? So gusto ko lang maging clear. So, yung pong pagsusorry sa inyo, yun ay ginawa through private chat. Ayaw nyo pong magdemanda, ayaw nyo pong humingi ng danyos. Ang gusto nyo lang Actually, sana, public apology, pero hindi nyo po nakuha yon. Opo. Sir, nagiging fair lang ako dito. Sinabi nyo ba sa kanila na public apology ang kailangan namin, hindi namin kailangan ang sorry mo dito sa private chat natin. We want you to go in public, mag-post ka sa sa inyong blog na nagsusorry ka. Sinabi nyo ba yun sa kanila? Actually, hindi pa po. Kasi nung time po na nag-uusap po kami na ito po yung gusto namin mangyari, bigla na po kaming may nakitang post na sinasabi niyang sinisiraan lang daw po. So, inunahan kayo? Opo. So nauna po yung ano nila. So parang kami, ano yun? Parang ang gulo naman na parang imbis na i-admit na lang nila yung kasalanan nila, wala pa rin po. Saka gusto po sana namin kasi talaga, kaya hindi po namin muna sila nire-reply. Yung magkaroon sila ng kusa na parang ginagawa kayo So, ang bilis nyo nga mag-vlog Ba't hindi nyo kaya na mag-post sa parang, uy, pasensya na guys, ito yung may nagawa kami. So, Sandali po, sir. Si Sandara Heraruda. Sandara Heraruda, I hope I'm pronouncing her name correctly. Sabi niya, ano gusto talaga nila idol? In short, nag-sorry na po at humingi na ng sorry. Ito yun, Sandara, ma'am. Baka kachutun-in lang ni Ma'am Sandara. Ang gusto daw nila is public apology in short. Oo nga, nakapag-sorry na raw po sa kanila, yung dalawa, pero yung sorry, it was done through private chat. Ang gusto nila in public. Ayaw nila ng danyos, ayaw nila ng demandahan. Ang gusto lamang nila, public apology. I hope nasagot ko yung tanong ni Miss Sandara. Tama ba ako, Sir Omar? Yes po, hello po. Yun lang po gusto niyo, public apology. Pag nag-public apology, okay na po kayo. Baka naman sir, pag nag-public apology, magyayak-yak pa kayo at kung ano pa mga gagawin nyo. Hindi na. Actually sir, kinonsult po, dahil po nagsabi po, kaya po rin din kami nataranta sir, nag-message rin po kasi sila na magpa-file sila ng legal matter with this. So, kinausap po namin yung attorney namin, dahil po nagsabi po sila ng legal So, kinausap po namin si attorney Maggie Garduque regarding this, kung ano ba dapat gawin. Kasi, syempre po, nag-post kami, in the same time, may
komento. Kaya nataranta po kami kasi ginagawa po rin din po namin to dahil po gusto lang po din namin i-clarify ang lahat. Kasi medyo Okay. sa fan po nila, binabaliktad po nila lahat. Doon pa sa post ninyo, meron ba kayong sinabi na, oy kayo mga mandarambo, manluloko? Meron ba kayong sinabi ng mga derogatory statement or Wala po, sir. Wala po, sir. or Wala. pang-iinsulto Wala po, laban sa kanila? Okay. Wala po. Kung wala ko kayong sinabi ng mga masasama at sinasabi nyo lang po yung nangyari, Opo. stating the facts, Opo, na walang ang- kulang, walang dagdag at may backup kayo na ebidensya na talagang may nangyaring pag-uusap between you and them kahit na walang kontrata at hindi natuloy, then wala sigurong masama doon at tama yung abogado ninyo, huwag mag-alala. Opo. Kaya wala po, kataranta lang po. Syempre po, sir, Sir Rafi, pag wala kang masyadong alam sa batas, you have to ask kung sino po talaga yung dapat mga tanungin. Tama yung ginawa Then, nyo, nagkonsulta kayo sa inyong lawyer. Yes At po. ito naman tanong ni Jason Asuncion, paano kung ayaw mag-public apology? Ayaw mag-public apology, kaya po sila nagpatulfo. Yun yung sagot doon. I hope sinagot kita, Mr. Jason Asuncion. Kasi kung nag-public apology na yung itong dalawa, hindi na sana napunta dito sa atin. Yan yun. Yes po. Opo. Saka, Sir Rafi, may sasabihin lang po. Ngayon, Kasi- sir, isa na lang po, sir. Maganda to si Rica Olita. What's the difference between public apology and an apology that was done in private na nag-sorry naman sa inyo? Sorry is sorry. So, anong difference? Yan po, kay Rica Olita galing yan. Anong pinagkaiba dun sa inyo? Ako po ba yun, Sir Rafi? Para sa akin po ba yung tanong? Para sa inyo po yung tanong nitong, Okay po. Para nitong si sa Rica akin, sir, Olita. Unang-una po talaga, kailangan po lang talaga din mag-public apology para rin po wala naman pong masama kung nagkamali po tayo, tao lang din naman po. So, accept lang nila nagkamali sila. Kasi yung mga fans din po nila, medyo iniiba po nila yung story, lalo na po sa mga taong kakilala nila. Kasi Sir Rafi, di ba sa mundong pong ito, sa kahit anong trabaho, yung personal problem po natin, kailangan sinaseparate po natin sa trabaho po natin. Kailangan, di ba po, kahit whatever happen, kailangan po professional pa rin po tayo. Saka, naiintindihan naman po sana namin kung sinabi nila, di ba po, sobrang tagal bago sila nag-chat sa amin Okay. na mag-story sila. Sige, magtawag ka nga ng mga netizen power. Pagsalita natin sila. Meron naman ito, isa nagsabi, professionalism ang gusto nilang i-point out dahil mahirap din trabaho nila. Sabi yan ni Carla. Kanina po namin po tinatawagan si Sir Jayzam at si Ma'am Camille, pero ringing lang po, ayaw kami sagutin. Pero kung sakali nagbagong isip po nila, Sir, Ma'am, pwede naman kayo magsalita para naman makuha yung inyong panig at mapakinggan kayo. So, ang issue talaga rito, in short, is public apology. Hindi kayo kontento doon sa apology that was done in private. Gusto nyo para makapag-apologize sila, be professional, para malaman ng mga fans yung totoong nangyari. Kasi pagkatapos nung hindi matuloy yung project ninyo, kayo pa ang tinira sa social media, kayo pang siniraan. Ganun ba yon? Parang ganun, sir. Kasi po nag-post po kami. Saka, Sir Rafi, kasi iba-iba po yung nila, yung dahilan nila. Yung una pong dahilan nila, may personal problem daw po sila sa relationship nila. Yung pangalawa po, may COVID daw po. Pero, Sir Rafi, nakita po namin yung ID nila na si Camille po nasa buffet. Kumakain po siya sa buffet. Tapos si Jason po nagpunta po sa La Union. So, kung may COVID ka po, di ba, dapat hindi ka lalabas talaga ng bahay. So, medyo magulo po talaga. Maaari nga meron silang personal problem at that time. Siguro baka nag-away sila. Pero again, meron kang pinoint out na dapat ilayo yung personal matter doon sa professional matter. Si Krisa Joy ng Nueva Ecija. Ito po, sir. May gusto magsalita. Krisa Joy. Hello po. Ma'am, meron kayong gustong sabihin, madam? Para sa akin po kasi kailangan din mag-public apology nung nila J-Sam. Bakit po? Kasi may nagtanong, nakapag-apologize daw in private, ba't kinakailan pa po in public? Kasi po, di ba nag-post po itong mga nagrereklamo Apo. about kila J-Sam sa ginawa nila J-Sam. Apo. Ngayon po, nag-post din po sila J-Sam na sinisiraan lang sila nitong mga nagrereklamo. So ngayon, parang pumangit din po yung image nitong mga nagrereklamo. Ayun. Kaya para Okay. sa akin po, kailangan din nilang mag-public apology para malinis din po yung mga pangalan nitong mga nagrereklamo. Good point. Salamat po, Ma'am Krisa Joy. Ang point kasi ni Ma'am Krisa, they went to social media, itong sina Camille, para siraan itong sina Omar at nabaliktad sila sa mata, sa paningin ng mga subscribers at nung madlang people, ika nga, yung tingin nila dito kay Sir Omar at mga kasamahan niya, kailangan linisin. Sila din ang pwede maglinis sa pangalan ni na Omar. Sabihin nila yung totoo. Yun at ang gustong sabihin talaga ni Krisa May. Sir Raymond, Yes, tapos sir. Salme ng Caloocan. May gusto kang sabihin, Sir Raymond? Opo. Gusto ko lang sana, sir, i-clear kung ano ba yung gusto nilang mangyari para makabawi kanila Jamil. Kasi nga, yung sorry naman,
kung tutusin ba ng pagkakaiba sa public apology. So yun lang sana yung gusto kong i-clear kasi parang hindi pa nila na-mention kung anong gustong gawin nila, sir. Sir, Yun po. kasasabi lang nila, public apology po ang gusto nila. And Hindi, then I mean, sila sir- po ay kumonsulta ng lawyer dahil meron pong pagbabanta na sila po ididimanda. No, sir, ang ibig ko sabihin, sir, di ba parang dun sa message, nag-sorry na kasi sila Jamil. Tapos nagtatanong sila kung ano yung gusto nilang mangyari para makabawi sila. Ano bang sinagot nila doon? May response pa sila doon o wala? Gusto na ata nila mag-response doon, kaya lang after that or before that could happen, hindi na lang sila sinasagot. Pero mas maganda galing kay Omar. Yun ang pagkakaintindi ko. Omar, Po. tinanong ko na kanina sa iyo, sagutin mo ulit para kay kay Sir Raymond. Nung tinanong sa iyo nila Jamil na anong gusto niyo mangyari, nagsorry na nga kung ano yung pwedeng gawin nila kapalit nitong Actually, problema. Sir Rafi, sinabi Ano pong ko- sinagot nyo? yung team, sabi ko po, public apology po talaga ang unang kong sinabi. Sinabi niyo yan. Kasi, yes po, unang-una kasi Sir Rafi, alam niyo naman po pandemic ngayon, then events po kaming lahat. So technically po, kami po yung unang... Hindi, sir, tinamaan. sagot mo lang sir para mapaiksi tayo. Yan ba'y sinabi niyo mismo kay Jamil na nung tanungin kayo kung paano siya makakabawi or something to that effect? Sinabi ko po talaga yan, Sir Rafi, public apology po sa akin. Sinabi niyo yan? Yes po. Okay. Ayan po, Mr. Raymond. Yes, sige sir, clear na sa akin. Siguro talaga din, para lang din makontak sila Jamil. Yun na lang, hintayin natin din po yung statement nila, sir. Opo, sir. Thank you po. Salamat po, sir. Clarice Joy Asi ng Valenzuela. Clarice, magandang hapon. Hello po. Ma'am, may gusto kayong sabihin. Ano po, may napanood po ako sa vlog ni Jay Sam na nagsosorry po si Jay Sam kay Omar. Kaya may public apology. Kaya po naka-public apology na po. Omar, ayun Yes naman po. pala may nakita si Clarice Joy sa vlog ni Jayzam na nag-public apology po siya sa inyo. So, ayan na yung gusto niyo mangyari. Sir Rafi, hindi po ata para sa akin yan, para po dun sa una. Wala pa po silang nire-release na video. Para sa una, sinong una? Ibig sabihin sa unang nilang yung transaction. graphic artist po, Sir Rafi. I'm sure po about that. Okay, Clarice, doon sa public apology na yun, binanggit ba sina Omar, Alex, Roman, o para doon sa, ano sabi niyo po, para sa graphic artist? Kay Omar po yata. Hindi, ma'am, dapat masiguro natin. Wag po yung yata. At ano pong vlog? At ano pong... Kay Omar po. Sa public apology. Na nagsosorry na po si Sir Jay Sam. Ma'am, ano pong video? Anong title ng video? Caption? Yung ano po, yung Jay Sam. J-Scam. Okay. Apo. Ayan, Sir Omar. Hanapin mo na lang yung Hindi po video sa na yun. amin yun. Napanood po namin yan, Sir Rafi. Yun doon po yung isang reason kung bakit na-post po to eh. Nag-apology na pala doon. 1 week ago. Nag-apologize na. Public apology. Yun yung gusto niyo mangyari, di ba? Ayun no. Nakalagay ba? Wala po kaming nakita, Sir Rafi. Siguro, Apo. sir, panoorin niyo muna. Meron ba? Meron ba? Ayan, may nakapanood eh. Sir, gusto ko lang maging malinaw dito para Yes po, yes po. clear sa lahat. Meron ba? Na ang gusto niyo mangyari lang is public apology. Yes po. Hindi ko napapanood yung video. Ayun, pinapanood na ng mga staff. Kung totoo, nag-public apology sila doon at binanggit ang pangalan ni Omar, then quits na. Yes po, Sir Rafi. For sure po. Ito, sabi ni Mai Pico, para sa graphic designer yun. Opo, totoo po, Sir Rafi. Ayun po yung reason kung ba't na-push po Ayan, kami sabi na ni ito. Mai Pico. Mag-post. Well, siguro, yung mga nakapanood nito, silang nakakalam kung ano ba talaga, kung kanino talaga nag-public apology. Clarice Joy? Yes po. Okay, pinapanood pa po ng mga staff at papanoorin po nila Omar kasi hindi sila aware. At meron din nag-react. Ito si Mai Pico, para sa graphic designer yon. Ito rin si Lin Ni, para nga yun sa designer na sorry. Okay, so hindi ho para kay Omar. Ito po ay ayon kay Lin Ni at saka kay Mai Pico. Parehong mga netizens. Ito sir, hindi ko pa napapakinggan pero naka-address yung video kay Renato Renato po ang name. Naka-address kay Renato. O, yun po, opo. So, sino po si Renato, Sir Omar? Yung po yung unang nag-post, sir. Kaya po kami nagkaroon ng ng urge para mag-post. Iba pa yon. Renato Yes Mo po. of the third. So, iba pa yon. Iba pa yung project nyo. Iba yung project doon kay Renato. Kung sino man yun. Graphic artist po yun, sir. About business po ata niya. Then nagpagawa po siya ng... I'm not really sure po kasi di ko naman siya issue. Pero Okay, so hindi mo to kagrupo. Hindi mo to kagrupo. Ibang project to. Yes po, Sir Rafi. Okay, maliwanag. Salamat po, Ma'am Clarice Joy. Ito na, sunod-sunod na yung mga nag-react na sinasabing kay Renato nga raw sila nag-sorry sa designer at hindi kay na Omar. Okay, ayan po, Sir Omar. Meron na po mga nag-react na mga netizen na binabackupan po yung inyo pong
allegation. Ito pa, meron pa isa. Yes, si Renato, designer yon. Okay, sabi ni Lynn, ulit, bumalik si Lynn. Meron ho ba kayong kontrata, sir? Actually, Sir Rafi, wala po eh. Nag-usap lang po kami through online, through Messenger, and then sila naman po yung nag-set ng time, and then binigay po nila yung address nila. Although wala po kayong kontrata, pero kung meron po kayong palitan ng mga messages at Yes ang pinag-uusapan nyo po ay tungkol sa proyektong yon, yung nabanggit nyo, yung shoot, Yes I po, think Sir Rafi. i-honor po ng korte yan. I-consider yan ng piskalya. Pag ito po dinala nyo sa piskal, maaring gagamitin to ng piskal na probable cause. Yes. When you say probable cause, pag ang piskal nag-issue ng resolusyon at sinabi may probable cause, that's the time na iakyat to sa judge. At bahala na si judge kung ano maging desisyon niya base sa mga available pieces of evidence. In this case, marami nga po kayong ebidensya talaga na nag-uusap kayo back and forth tungkol po doon sa project na shoot. Sige sir, at kanina pa namin tinatawagan itong sina Camille pero hindi po sumasagot, wala tayong magawa. Then go ahead po, consult your lawyer tungkol po doon sa inyong inahing at kung talagang kayo po ay naagrabyado at kung wala ho kayong pera pang bayad sa abogado, mag-aambag po ako para doon sa inyong abogado. So kung meron na kayong abogado, then magbibigay na lang po ako ng financial support pambayad po doon sa inyong abogado ngayon. Salamat po, Sir Rafi. Tapos, Sir Rafi, may isa pa po pala akong sasabihin. Sige Kasi po, 30 times po talaga akong tumawag po kay Jason po talaga eh. 30 times po talaga. So, Meron kayo ebidensya na 30 times kayo tumawag? opo, sir. And then nag-message po ako dun na if may problem kayo, maiintindihan naman namin, pero kailangan maging considerate kayo kasi hindi biro na magbiyahe. Tapos especially, Sir Rafi, na pandemic po ngayon, no, events po kami. So normally po kami po yung pinaka-apektado po ng pandemic kasi wala po talagang events at all. So isipin niyo po, sir, nag-gumastos po kami for the shoot and then hindi po kami sinipot. So para lang po sa iba na hindi po talaga siya maganda, then para rin po, wala na po silang magantong magaya sa amin na tao. Okay. Kasi mahirap po talaga. Sige po, naunawaan ko po yung inyo pong point. Go ahead po, consult with your lawyer and like I said already, kung kailangan niyo po ng financial assistance para sa inyong legal battle, mag-aambag na lang po ako. Total, may lawyer naman na kayo. So hindi na natin, Salamat hindi po, ko na kailangan bigyan pa kayo ng lawyer pag nakita ko talagang agrabyado kayo. And siguro sir, ang isa pang advice ko, baka pwede mag-reach out kayo another time kasi I'm sure makakarating to kina Camille at Jayzam. Try to reach out to them again kapag halimbawa hindi pa rin, tinabla pa rin kayo, then may problema silang dalawa. Pero malay mo, baka this time around, mag-reach out sila sa inyo at gagawin yung gusto nyo, then tapos ang problema. Di po ba? Yes po, Sir Rafi. Tama po yun. Sige po. Salamat po, Sir Omar, sa time na binigyan nyo sa amin. Magandang hapon po, Sir Omar. Maraming salamat po, Sir Rafi. God bless po. Apo. Salamat po sa time na binigyan nyo sa amin, Sir Roman Sebastian at Sir Alex Fusilero. Salamat po. Salamat din po. Salamat Magandang po. hapon po sa inyo lahat. I hope na mag-usap-usap na lang sila. I'm sure nakikinig po itong si Jayzam at saka si Camille. Now, baka pwedeng kayong dalawa, Jamil, kausapin nyo na lang po itong sina Omar kung ano mapag-usapan nyo, sana maayos.